Ganyo po ito dahil para magkaroon tayo ng opsyon at sino ba yung pupuntahan natin kapag ganito na yung oo. nararamdaman natin. Para alam natin, kasi pagka ganyan na yung sitwasyon mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, sinong kakausapin mo. Eh, meron po. Marami actually. oo. May mga non-government organizations. Correct. Meron ding mga coming from the government side at Oo. mga ospital, mga doktor na Tama. talagang dalubhasa pagdating dito. Kausapin po natin ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health, si Dr. Noel Reyes. Dr. Noel, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Doc. Magandang umaga po sa inyo, Doris and Robert, at sa inyong mga tagapakinig ngayong umaga. Opo, Doc. Kayo po ba ay nagulat, nagigimbal sa sunod-sunod na mga insidente ng ganong, hindi, ano sinasabi nila? Violence na bunsod ng bullying na natanggap nila at yung kanilang nararamdaman ay medyo hindi shock doon sa sinasabi ng para sa kabataan natin na dapat ay nag-e-enjoy lang, nag-aaral lang, bakit napasukan na ng violence? Well, globally, nakikita naman natin to, no? Sa buong mundo, there's an increased trend in terms of how our children or our teenagers react to certain issues, no? Yung mga pangyayari sa buhay nila. And of course, talagang tumataas ang statistics ng bullying, no? Opo. Pero yung nangyari po sa Tacloban, hanggang ngayon, partner, hindi pa naman talaga established na Yung bullying. punot dulo. Yung punot dulo. Yung Oo. punot dulo. Ang tanong po ngayon, Doc, sa ano bang gagawin? Unang-una ng magulang, ng guro, ng estudyante, bakit nagkaganyan po ang sitwasyon? Maaring natakil nyo na kanina, no? Nasabi nyo no, na ang stigma ay napakalaki pa ring factor kung bakit nadidelay ang pag-seek ng professional help ng mga Filipinos, no? Ang National Center for Mental Health po ay handa 24/7 po naman kaming bukas dito. And we do have so many services that are being provided po for our for the Filipino, no? We have the 24/7 crisis hotline, we have an outpatient service, we have an emergency room, no? At medyo well-equipped na po ang National Center for Mental Health to handle everything, no? And based on the the Mental Health Act and the Universal Healthcare Act, talaga pong natalaga ang National Center for Mental Health as the apex hospital or the premier hospital for mental health in the country. Opo. Dr. Noel, para po siguro bigyan natin ng ideya yung mga nanay, yung mga bata din po na nanonood sa atin. Kapag sinabi po nating mental health, ano po ang sakop dito at ano yung mga barometro or parameters para masabi nating maayos pa yung ating emotion, yung ating mental health versus dun sa pwedeng kailangan ko nang mag-seek ng professional care, kailangan ko nang kausapin si Dr. Noel Reyes kapag ganito naman na yung nararanasan ko. Unang-una, Robert, no, pag sinabi natin you're mentally healthy, it does not necessarily mean na because wala kang sakit sa pag-iisip, no? Ang mental health, it encompasses so many things. Number one, tinitignan natin yung resilience mo, no? Ikaw ba nakaka-cope with the normal stress in life o daily life, no? O baka naman makita mo lang na traffic, ang init na ng ulo mo. So you're not that mentally healthy. Pangalawa, are you contributing to the community? Are you a productive member of the community, no? Pangatlo, probably is yung interactions mo with the other people, yung social interaction mo with family, no? And of course, yung personal functioning mo, no? In terms of your hygiene, in terms of your appetite, at in terms of your occupation and school, academic, no? So, hindi lang ito ang mental health, no? Hindi lang sinasabi na ay hindi ka depressed, ay hindi ka wala ka anxiety, ay wala ka naririnig na bulong. That not necessarily mean na you are mentally healthy. Marami tayong tinitignan na parameters, no? Being a productive member of community, being resilient, or you can handle the normal stress in life, you can cope with the some of the daily issues, no? And of course,
yung how you interact with other people. Oo. Pero ano Oo. po yung pwede nating matawag na red flag, Doc, para malaman natin? Kasi Parang napansin ng magulang, parang Oo. parang hindi, bakit ito ganito yung yung bata anak rin ko? mismo na, Oo. teka At lang, siya hindi mismo, oo, oo. hindi naman ako ganito dati. Mhm. Yeah. Opo, Doris, of course, may konting change, no? In terms of behavior, in terms of pag-iisip, o cognition, o in terms of emotion, no? Kung Opo. dati siyang masaya, ay naging malungkutin, kung he prefers to be isolate himself, no? Pagbabago sa kilos yan. Kung dati, naaasahan mo sa gawaing bahay, bigla naging tamad, Mm. dati malinis sa katawan, ngayon ayaw nang maligo. Dati pumapasok sa eskwela o pumapasok sa trabaho on time. Ngayon panay na ang late, panay na ang absent. These are subtle changes na yes, you can say na red flags yan kasi it's a change of all aspects, no, behavior, cognition, and emotional, no. So yun yan yung mga i-watch out natin. Opo, opo. Pero kapag ka nakita na po itong mga red flags na ito, kailangan po bang dumiretso na sa mga profesional na kagaya ninyo? Or po pwede pa ring ayusin yan? Una muna sa pamilya o kaya doon sa eskwela niya, yung mga guro niya, mga guidance counselor, yung community niya. Yes. Kailangan ba talagang diretso na sa professional help? Tama yung sinabi mo, Doris, ano? Kasi sa family kasi almost 1/3 of their life lang they spent nakikita nila ang magulang, no? Pag nasa Oo. bahay. Tapos mga tao sa eskwelahan, teachers, guidance counselors, no? Yun naman nakakakita ng, of course, another third of the life of the child, no? Mhm. And of course, yung isa naman, sana nakakatulog, no? So, 8 hours sleep. So, maraming dapat na nagsasabi, no? Ang unfortunately, no, sa school kasi, when the guidance counselors are doing their job, ipapatawag yung parents. Mm. Meron po kasi kami nakikitang ganito sa anak ninyo. Mm. Sometimes it is the parents pa who rejects the idea. Totoo No, din. Mm. or sometimes naman nakikita na ng parents sa bahay pero dahil parents sila, tayo nilang tanggapin na baka may something is wrong sa anak nila, they Mm. postpone the consultation or the Mm. seeking of help Oo. because of probably stigma pa din, no? In The denial. community. In denial yung Oo. mga In magulang. denial, yes. Or Oo. baka ang So, isipin nila, Doc Noel, ay baka mahal kapag pinakonsulta ko pa Yan, siya, isa baka pa yan. mapapamahal ako. Oo. yeah. Well, ang National Center for Mental Health po ay isang gobyerno, no? Isang government Mhm. hospital, and it is not charged, no? Yun, no? Kasama po kami sa pagsunod o pag-comply kay President Bongbong Marcos sa zero balance billing. So, Yun. talaga pong wala kaming sinisingil. Opo. Paano po kung nagiging yung bata, belligerent? Ano ba yun, yung mapag-away na talagang lahat na lang ginagawa niya ng paraan para makipag-away siya? Red flag po ba yun, Doc? Kung ito po ay kasama sa talagang change of behavior at saka kung kinalakihan niya, pagiging matigas ang ulo, no, belligerent at hindi siya maka-cope with yung rules and regulation, no, dapat po talaga bata pa lang nakikita na namin kasi may diagnosis po sa mga pambata na psychiatric conditions, no, Oo. child and adolescent psychiatry na pwede nating tugunan kaagad, no, para habang lumalaki siya, na-address natin yung naging kamalian. Opo. Opo, opo. Yun po, kailangan natin ng cooperation ng family members. Kaya mas maganda nga po makita kaagad, ma-evaluate and ma-assess. And then sa treatment po, kahit anong intervention, kasama na po naming mga doktor yung parents sa paggamot, no? Pagsuporta do sa kanilang pasyente. Correct. Ayan. Tsaka paano natin i-address, Dr. Noel? Minsan kasi dahil nga, di ba, hindi naniniwala sa ganyan. Bakit baliw ba yung anak ko para Yan na ipakonsulta ko nga, ng ganyan? oo. Sabi niya, tapos, ang sasabihin, bakit 20 years, 30 years ago, wala namang mental health na pinag-uusapan. Normal naman kami. How do we address that, Dr. Noel? Talaga pong maraming ganyan na mga magulang, ano. Ibang-iba na po ang generation ngayon, no? Actually, per generation,
may kaakibat na attribute ang mga kabataan, no? Opo. Sa ngayon po kasi talagang itong mga kabataan ngayon ay nasanay talaga sa gadgets, no? Unfortunately kasi because of our economic condition, no, the mother has to work, the father has to work, no? So, ang naiiwan sa bahay minsan, iniiwanan na lang ng tablet yan, o iniiwanan na lang ng laptop yan, no? O Totoo. na hindi natin nag-guide kung ano yung napapanood nila o Mhm. nakukuha nila sa mga ganitong social media. Opo. Tama po kayo sa pag-state nung, kasi ito yung nanggaling sa isang Singapore study na sabi nga nila Filipinos are the loneliest uh, uh, children, ano, Youth, na opo, opo. nagiging lonely sila. Pero may panahon po kasi noon mga parang sinasabi nila na during the COVID time and the recent past COVID, no, Oo. post-COVID, nagkakaroon ng gano'n. It is the explanation po kasi during that time was everybody was urban migrating, no? Correct. Mm. Lahat po kasi nagpupunta sa urban areas. Number one, because of better education, better job opportunity, better healthcare, no? Nandito po kasi sa Metro Manila sa NCR yung mga hospital na magagaling. Ang problema po kasi, pagpunta nila dito, medyo malaki ang gagastusin nila kung lahat sila. So, ang nangyayari po, yung isang tao lang, ang support system po ay naiiwan. Iwan. So Ayun. kaya po may konting loneliness factor na dumadating sa mga Pilipino na nag-urban migrate, Opo. no? Oo. Ang Opo. nakakabigla nga lang po noon because of the technology, ang ating mga kabataan they do AI, no? Meron silang kaibigan na nasa Ayun laptop, na May nasa nga. tablet. kinakausap, Oo. Yun na. oo. Yun ang kinakausap nila, and unfortunately yung skills nila, social skills on how to make friends nababawasan because of course kung sila lang ay cellphone lang at Oo. daliri Correct. lang ang ginagamit, ano, Oo. to communicate, nababawasan yung ganun, and they are having a difficult time in terms of expressing themselves and understanding the feelings of others, yung empathy, no? So yun po yung nangyayari Oo. na ngayon. At meron lang po sana akong panawagan sa mga Sige po. magulang. Ayan po. Oo, yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, napagtiisan namin ang paghihirap, no? It almost automatically negate yung feelings ng bata, no? Parang sasabihin na hindi naiintindihan ni Papa o ni Mama kasi sabi nila time nila wala naman daw ganyan, no? Pero nararamdaman yan eh. It's genuine, it's true, no? It's happening already na the feeling is like that, no? So talagang dapat po na they should open their minds, no? That the pressures during our time is quite very different from the pressures that they're receiving right now. Whether it's peer pressure, whether it's social pressure, no? So kailangan po maintindihan natin at mag-guide sila, no? And we are here at the National Center for Mental Health to help them understand and probably guide them, no? Opo. Pero isa na lang ako, partner. Vulnerable po ba sa ganyan kasing sitwasyon yung mga anak po ng mga OFW? We have a special program po, Ma'am Doris, for them, ano. Not only in terms of their mental health, no. Of course, pati dito sa kanilang scholastic skills, no. Kaya po we've been working closely with DepEd and CHED in terms of this issue, no. Vulnerable po talaga ang itong population na to because maybe they have been receiving so little guidance from their parents. Opo, Dr. Noel, Opo. nabanggit po ninyo kanina, para lang po ulitin ko dun sa mga magulang na nakikinig, yung National Center for Mental Health, kapag nagpakonsulta po kayo dyan, nandyan po ang mga eksperto natin, wala po kayong babayaran. Zero po, kaya wag po kayo magdalawang isip na magpunta o magpakonsulta sa kanila. Correct. Pero panghuli na lang, Dr. Noel, kapag po gusto nilang magpakonsulta, kapag po may gusto silang makausap at mahingan ng advice o kung paano yung dapat gawin, ano po
yung crisis hotline ng National Center for Mental Health na pwede po nilang tawagan para magka-access po sila, Dr. Noel? Opo, salamat Robert. We have a toll-free number for those who are using the landline, 1-800-188-1553. No? And for those who are using the cell phone, we have a smart line, no? 0919-057-1553, and a globe number of 0917-899-8727. Tawag lang po kayo at any given time. There will be around 8 or 9 responders to answer your calls. Medyo konti lang pong pasensya minsan at nagkakasunod-sunod ang tawag na i-queue po kayo sa tawag. Pero nevertheless po, may sasagot at may sasagot po sa inyo. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa magandang paliwanag at siyempre may option ngayon yung mga kababayan natin. Tama. Huwag po kayo matakot, zero po, wala kayong babayaran. Oo. Dr. Noel Reyes, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat, Doc. Handang Good morning po. tumulong. Thank you. Si Dr. Salamat Noel po. Reyes po ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Mula po sa usapin ng mental health, Saan tayo pupunta? syempre partner, gaya ng promise natin sa kanila, lagi pa rin natin kukumustahin yung mga kababayan natin na nilindol. oo, Kaya makakausap po natin ang Provincial Information Officer ng Sarangani naman this time, si Ma'am Joanna Grace Lapore. Ma'am Joanna, magandang umaga po.